Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Lunes, July 28, 2025. Narito rin ang ating latest satellite image kung saan meron pa rin tayong dalawang minomonitor na bagyo sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung una ay si Tropical Storm Komay. Ito ay huling namataan na nasa layong 985 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Itong si Komay nga, yung dating si Emong, nung nasa loob pa siya ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung pangalawa naman ay si Typhoon Krosa, and as of 3 p.m. ito ay nasa layong 2,455 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Itong dalawang minomonitor nga nating mga bagyo ay mababa ang tsansang pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Wala naman itong direktang epekto sa kahit na anong bahagi ng bansa, gayunpaman ay napaiiral nga nito ang southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa ating kapuluan. At itong southwest monsoon, asahan nga natin na magdadala ng occasional rains sa lugar ng Ilocos Region, sa may Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Benguet, pati na rin sa may Abra. Kaya yung ating mga kababayan na inuulan noong mga nakaraang araw pa ay pinag-iingat sa mga banta o pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon, sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon, sa Calabarzon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, at Marinduque, inaasahan nga natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot pa rin ng habagat o southwest monsoon. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, inaasahan naman natin yung mas magandang panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Meron din naman tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated kanina alas 5 ng hapon kung saan may mga malalakas na ulan tayong inaasahan, 100 to 200 mm na pag-ulan nga sa lugar ng Benguet. Kapag 100 to 200 mm na mga pag-ulan ang ating inaasahan, numerous flooding likely yan sa mga urbanized, low-lying at mga malalapit sa rivers. At 50 to 100 mm na mga pag-ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa Apayao, Abra, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kapag 50 to 100 mm na mga pag-ulan, localized flooding posible sa mga urbanized, low-lying at malalapit sa rivers, pati na rin yung landslide posible sa mga highly susceptible na mga areas. Tomorrow afternoon naman to Wednesday afternoon, 50 to 100 mm na mga pag-ulan posible sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Benguet, pati na rin sa lugar ng La Union. Kaya muli, yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa, ingat, lalo na sa banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng ating panahon bukas, nakikita natin malaking bahagi pa nga rin ng Luzon yung magiging maulan, particularly na nga sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, pati na rin sa may Mimaropa. Lalo na mas malalakas yung mga pag-ulan western section ng Northern at Central Luzon. Kung saan naman sa may Bicol Region, patuloy pa nga rin ang fair weather conditions with chances of localized thunderstorm. Agwat at temperatura bukas sa Metro Manila at Lawag ay 25 to 30 degrees Celsius. 17 to 20 degrees Celsius sa may Baguio, 25 to 33 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 26 to 32 degrees Celsius sa may Legazpi at 23 to 28 degrees Celsius naman sa may Tagaytay. Agwat na temperatura bukas sa Puerto Princesa at Kalayaan Islands ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, patuloy pa nga rin ang fair weather conditions with chances of localized thunderstorms. Agwat na temperatura sa Metro Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius. 26 to 32 degrees Celsius sa may Iloilo, 27 to 35 degrees Celsius sa may Tacloban, 25 to 34 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro, at 25 to 33 degrees Celsius sa Davao, pati na rin sa may Zamboanga.
Para naman sa lagay ng ating karagatan, meron tayong nakataas na gale warning sa may Batanes, Babuyan Islands at northern coast ng Ilocos Norte. Kaya lubhang mapanganib pumalaot sa mga lugar na iyan dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan.